Magandang gabi po sa inyong lahat. One of the things na we hate experiencing is pain, difficulty, paghihirap sa buhay. Ayaw nating maranasan itong mga bagay na ito. Halimbawa, sa mga estudyante, mayroong mga estudyante ngayong panahon na gustong pumasa without exerting effort, na hindi nagsusunog ng kilay, hindi nag-aaral, gusto madali yung buhay. Gusto madali yung buhay. Maraming estudyanteng ganito. Gustong pumasa, hindi pumapasok sa paaralan. Parang gustong manalo ng loto na hindi tumataya. Parang ganon. At hindi lang minsan mga estudyante, minsan mga magulang may ganon. Ayaw na pagpawisan yung anak, ayaw na mahirapan yung anak, sige okay lang, matulog ka lang dyan, ayaw matutong magtrabaho. Naalala ko mayroong isang formator sa seminaryo, nagkaroon daw ng parents meeting. Ito na, maraming demands ng parents eh. Father, ayaw ko pong pagpawisan yung anak, ayaw ko magtrabaho, so mag-hire na lang ako ng pwedeng sahuran. Para naman yung hinuhubog, yung sasahuran. Diba? Maraming request yung magulang. Gusto ko umuwi yung anak ko every weekend. Ganon. Maraming demands. Isa lang yung sabi ng pare. Siya yung nagsalita, yung rector, sabi niya, ang seminaryo po ay formation house. So dito yung mga bata tinuturuang mag-aral, tinuturuang magtrabaho, dinidisiplina. Kung ayaw nyo pong mahubog ang inyong anak, I think this is the wrong place for them. You are free. Pwede po, open po yung mga pinto. Pwede nyo po silang ilipat sa ibang paaralan. Pwede nyo silang ilipat. Alam nyo, one beautiful thing sa ating pananampalataya is Jesus, palaging sinasabi niya yung totoo sa atin. Mahirap po ang buhay Kristiyano. Well, kahit di naman Kristiyano, di ba? Mahirap pa rin ang buhay. Mahirap po ang buhay Kristiyano. Christian life is difficult. Ibig mo sabihin, palagi pong part sa buhay natin ang krus. Wala pong muling pagkabuhay kung walang krus, walang pagpapakasakit, walang pagkamatay sa krus. Walang muling pagkabuhay kung walang ganon. Jesus would like to remind us of this thing again today. Makakaranas tayo ng paninimdim at kalungkutan. Pero sa likod nito, si Jesus din nagsasabi sa atin na itong kalungkutan, itong paghihirap ay magiging kagalakan. Magiging kagalakan. Sa ating unang pagbasa, inyo pong narinig yung buhay ni San Pablo sa pagmimisyon niya sa Akaya. Siya po'y inusig. Diba? Ating narinig, siya'y inusig. Pero sa kabila nito, batid din ng kanyang kagalakan, ang kanyang kagalakan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pati din naman yung mga apostol, naging ganun ang buhay. Naghirap, dumaan sa kahirapan. Subalit lahat ng ito ay napawi at napalitan ng kagalakan nung si Kristo'y muling nabuhay. Kaya mga kapatid, anumang pagsubok ang hinaharap natin ngayon, always believe that with God, mapapalitan po iyan ng kagalakan. Kung yung tubig po ay nagawa ni Jesus na bino, how much more yung problema natin, di ba? Yung mga hamon sa buhay natin. Jesus can turn our sorrows into joy. Magsitayo po ang lahat.